gusto ko lang kayo bigyan ng update sa Backstreet Triple sa long ride natin. Bumili na tayo ng quadlock na actually napilit lang ako ni Major ba't ako bumili. Pero rito na to Berlineta. Okay. Maps baka mamaya sarado yung Ayala eh. Sabi sa inyo sarado to eh. Anong ganon Ayala? Ano ka dito ako sa loob ng Kalsada. Kasi ang galing mo yung daan. Nasa baba ng Tinggal. Ayun, tuwing Sunday guys, dami talaga ng tao dito sa Pireya. R6 and Husky 401 super veloce. Nagpilipid tayo. Sige tulad sa iba. Sa iba coffee shop. Oh no, nag-chat yung gawa ko sa lubong. Grabe yung kintab guys oh. Grabe yung sparkle oh. Ayan birthday, lagyan natin sa pipisak. Yun, o diba? Okay guys, good morning. Motolon here. We are back with another vlog. So set muna natin tong mode natin sa sport kasi mayroong rider, rain, road and sport. Sport yung pinaka-aggressive, set natin ng sport yan. Siyempre pag ganitong ride gusto natin naka-sport lagi. And ayan, naka-on is triple pero siyempre painitin natin siya. Ayan, 1 bar pa lang siya. Ay, may beautiful triple. Pero yun guys, pinapainit lang natin siya dito muna. Ngayon, punta lang tayo ng Pireya. Kape tayo doon. Punta lang tayo sa Metro Manila sandali. Ride tayo, ikot-ikot tayo. Actually wala tayong fixed destination. Tinatanong sa tayo madadalhin ng tadhana. Nga pala, I'm testing my new setup pagdating dun sa balaklava ko. Kasi inibak yung balaklava ko, naka-open face balaklava na ako. I-test lang natin itong balaklava natin. Sana mas okay yung sound kasi yun naman talaga yung priority. Bakit ako kumuha ng open face balaklava? Or lagyan sa dulo ng video kung recommended ba ang open face balaklava kahit meron siya cutting cons kumpara sa normal na balaklava. Okay, let's go. Sarap ng hangin. Ang init na guys. Pawis ako sa balaklava ko. Bago-bago, pinawisan ko na agad. Napasin nyo pala guys, dito na yung food natin sa quadlock natin. Kasi finally bumili na tayo ng quadlock na pang iPhone 13 talaga. Kasi actually napilit lang ako ni Mrs. ba't ako bumili. Sad to say napilit ako kasi diba last time nung nagsitsabaag tayo last vlog. Well, hiniram ko yung iPhone niya. Kaya makita nyo dalawa yung cellphone ko nun. Well, baka hindi kita sa vlog, baka hindi ko nasama. Pero dalawa yung iPhone ko nun. Pero rito na to Berlineta. Pero yun guys, napilit tayo ni Mrs. na bumili ng quadlock kasi inanong ko yung cellphone niya and parang siguro naisip niya ano ba naman to, bakit hindi ba't di pa bumili ng tara wala din. Bye bye. Sarap talaga marangkada guys. Pero ganito yung Waze ko. Yung lakas ako ng Waze, ba't hindi nakatapat sa north? Pero ayun sinasabi ko, well si Mrs. na napilit ako, and I think I kinda like it. Si dati kasi ganito ko yan guys, mayroon talaga ang quadlock na hindi yung case yung phone mount, meron na talaga ako. Pero kasi ibang cellphone gamit ko dun phone 13 ang gamit ko talaga dun. Ngayon yung case ko ng quadlock pang iPhone 13 lang. Phone niya kasi iPhone 13, so gaya hiram ko. Kaya ayun, napilit talaga ako na kasi every time ginagamit ko yung phone niya, nakakahiya naman. Medyo nakakatawa nga guys kasi nung nakati pa ako, ang puntahan ko lagi Muntinlupa. Ba't Muntinlupa? Kasi masyado malapit yung Makati na Pireya kasi syempre taga Makati na ako, kasi pupuntahan ko Makati na naman. So parang baka nag-ride diba, wala man lang expressway. Pero ngayon na taga Muntinlupa na ako, gets ko na ba't ang daming tao sa Pireya.
Kasi yun nga, pag malayo sa'yo yung Perea, mas naiengganyo ka pumunta. Kaya ganun din ako dati sa kickstand. Pero ngayon, na malapit na ako, parang di na masyado kasi sobrang lapit na eh. By the way, sa mga naka big bike ko na tropa tips, paki-comment naman down below kung ano yung ginagamit yung hangin sa mga gulong nyo. Kasi ngayon medyo di pa 100% dun sa ginagamit ko na tire pressure. Nakalagay sa manual 34, 42, 34 harap, 42 likod. Pero sabi naman iba siya daw matigas pag 42 yung likod. Pero so far okay naman eh, kasi nababawasan naman yung pagkatagal-tagal eh. And okay naman experience ko so far, nakapit naman yung gulong, ganda naman yung handling. Pero sabi ng iba mas maganda daw pagka mas malambot yung likod. Pero ako, pag track yun eh, ganun eh. Sa pagbabanking ka eh. Yan ang alam ko ah. Hindi ako kaya nga guys, comment down below. Kaya naman scan. Di na scan. Ayun, ayun na. Thank you. Okay, kita nyo 159 agad. Sakit no? Breakfast ride lang. Ayos eh, so balikan 300 na agad. 318 na agad. Tol pa lang, wala pang gas. Tapos yung breakfast tsaka coffee. Ito na ito, mag-EDSA ako. Tapos na tayo pinapaliko. Nisip ko kasi kung susundan ko tong maps, baka mamaya sarado yung Ayala eh. Kasi nagasarado kasi yun eh. Yun lang concern ko eh. Sabi ni Maps mag-EDSA daw tayo. Inisip ko kasi magdodon boss ko na lang ako. Kasi yun yung gamay ko eh. Doon ako lagi dumadaan. So, yun ang sanay ko. Pero kung mag-EDSA tayo, ay iba. Pero pwede pala, na-realize ko sa Greenbelt tayo dumaan. Pwede. Stick ko tayo sa Perea. May daan kasi dyan eh, hindi nakalakan ng traffic light eh. EDSA na tayo guys. Welcome to EDSA, ang pinakabukong daan o highway sa planeta natin. Ay diba? Asa yung pinakabakong ano to eh, daan to eh. Abot kaya tayo sa green. Saan no? Abot. Okay. Ayan, sinasabi ko guys, ito na yung may bandang SM Makati tsaka One Ayala. Ayun, may daan kasi ito sa Greenbelt, yung sa Perea. I think doon na tayo dumaan. Actually parang hindi pa ako nakapag-vlog ng matagal dito sa Makati guys pero ito talaga yung ano ko, 3 taon kong tinirhan dito sa Metro Manila. Tagal-tagal din. Ayan, right tayo sa ano pa, second right, hindi pa dito. Ito pa lang kasi pag no, pag Loretta na yan, yung parking na yan, dyan ako lagi nagpa-park. Ito. Kaso, isarado na nga yata ito eh. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Iwawalain tayo ni ni Waze eh. Sabi sa inyo sarado to eh. Ayun no, sarado yan no. Anong ganon Ayala? So daan nga ating Greenbelt ngayon. Greenbelt na yan guys. Teka, tama ba to? Hindi ko alam. Hindi, tama. Sa loob tayo ng Greenbelt dadaan. Kasi yung sinasabi ko ng kulit kasi ni Waze eh. Baka hindi niya kasi alam na pagka Sunday, car free Ayala, sarado yun. So only way na para makadaan ka dito sa part na to is ano ka dito ako sa loob ng Greenbelt dadaan. So ayan guys, Greenbelt yan. Isa sa mga favorite ko na mall dito sa Makati. Dati actually hindi ko masyadong type yung Greenbelt, pero nung bago ko umalis medyo mas nagustuhan ko na siya. Kasi ang galing no, yung daan nasa baba ng Greenbelt. Actually guys, kung hindi kayo sanay sa Makati, malilito kayo sa mga daan nito eh. Actually yung Makati isa mga pinaka nakakalitong lugar dito sa Metro Manila kung hindi mo kabisado yung daan. Lalo pag nagda-drive ka, syempre naglalakad ka or nagka-grab ka lang, okay lang. Pero kung nagda-drive ka kasi nakakalito dahil ang daming one way, ang daming pasikot-sikot, hindi siya straightforward eh. Hindi katulad sa BGC, yes, nakakalito kasi simula hindi mo alam yung kung saan yung one way. Pero sa Makati, well,
Wala eh, malito ako talaga sa daan eh. Ay, ito na. Ito na yun guys. Ito na yun. Sa Piraya na tayo. Sabi ko na nga, ang daming sa tao eh. Ang tanong, may kakilala ba ako dito? Wala itong kakilala. Dito na lang siguro. So tinatanggal pala nila. Dati may nakaharang dito eh. So pag Sunday, yung kasi tinatanggal nila yung harang. Ayun, tuwing Sunday guys, dami talagang tao dito sa Pireya, sa Tripol. So hindi lang naman mga big bike mga dito guys, welcome naman lahat. And may mga Vespa club din and such. Ayun guys, Zord, ating Zord exhaust natin sa Tripol. Mga yung Zord exhaust natin, ito yung damage nung last previous owner. Itong carbon, ano na to, carbon fiber, na accidental kasi siya, tapos ito yung tumama. So makita nyo meron. Pero, okay maglala guys, naka-order na ako sa Zard Italy. And papalitan natin yung next vlog. Don't worry. Para goodas nyo na siya. Yun lang naman yung issue ng exhaust na yan. Pero overall, ganda. Grabe. Okay guys, tara. Ayun guys, quick breakfast lang sa Pireya. Quick coffee sa Pireya. So may mga dumating na naka R6. Ayan, R6 and Husky 401. Tsaka may MV Agusta din, oh. Super veloce. Grabe, pogi. Ayun, so ayun, literal na quick coffee lang ginawa natin guys sa Pireya. Ay, pinapicturean tayo. Let's go. So hintayin na lang natin yung mga pictures natin sa Pireya Facebook page. Aga naman sila naglalabas ng ng mga pictures na yan. Hindi tulad sa iba sa ibang coffee shop na kunyari may pa-picture pero sobrang tagal. Hindi na ako magsasabi ko anong coffee shop yun. Kasi may mga coffee shop kasi talaga na sobrang tagal bago maglabas ng picture. Siguro busy lang. Pero yan, kukuha tayo ng pictures ulit later. Hindi ko later yan or bukas may picture na. Ngayon, so tayo dadaan, sarado yung Ayala. Papakita ko sana sa inyo yung Ayala guys, kaso nga pala ngayong Sunday sarado nga pala yung Ayala. Kalimutan ko. Nakipeta ng chan ko dun sa picture. Ay lang talaga. So dadaan, no left dito. Pwede na mag left yata dito pagka car free Ayala, car free Sundays. Guess, daming lagay ng bike. May carrier pala na ganyan. Ito, 4 na bike. So makita nyo guys, madaming mga nagja-jogging dito sa Makati. Madaming naka-jogging attire kasi yung car free Ayala nga tuwing Sunday. Sinasarad nila Ayala, pwede ka mag-jogging dyan. Kahit na only jogging pa gawin mo yan, pwede. So ngayon, hahanap lang tayo ng way para makauwi. Pero hindi ko lang gusto itsura pagka guys, pag naka open face balaklava talaga. Kasi pawis yung ilong ko tapos nakikita. Kitang-kita yung ilong ko na pawis, puro pawis. Pero guys, pag sa pagbablog, walang tatalo sa open face. Pero yun lang, sacrifice ka lang talaga ng itsura. Tignan natin, compare natin yung quality sa close balaklava or sa normal na balaklava. Kasi ang ayoko lang naman yung muffled na voice Ngayon, yung unang papunta tayo sa Pireya, naka-set to negative 12 yung gain natin. Ngayon ginawa ko negative 15. Check natin kung mawala talaga yung muffled totally. Ngayon, if hindi pa rin masyadong wala yung muffle, then I guess di na ako mag-open face kasi yung itsura ng open face medyo pangit talaga So parang nakakahiya. Lalo pawisin ako, namumula yung mukha ko. So halatang halata pag open face. Pero pag close balaklava, pogi pa din. Sarap. Alam nyo guys, itong dinadaanan ko na to na sa part ng Makati, napaka-traffic dito pag weekday guys. Pero pag weekend, sobrang sayang dumaan, di ba? Ang parang ganda kahit may mga traffic light. Kita na yung traffic light sunod-sunod. Pero pagka weekday, sobrang traffic dito guys.
Alam nyo, karamihan ng mga dumadaan dito nai-stuck dito sa daan na to eh, kasi sobrang traffic nito pagka weekday eh. Hindi nakakatawa eh. Parang ako personally hindi ko na pinipili na dumaan dito pagka weekday kasi sobrang traffic talaga. Grabe, pwes sa ilong ko guys, sobra. Pawisit pala talaga ilong ko, so hindi ko napapansin pag nakabalaklava ako kasi may balaklava sumasalo nung pawis mo. Oh no, nagchat yung jowa ko pasalubong. Napapasalubong ko dito. Iniisip ko kung dadaan ba ako McDo. Saan ba mayroong McDo sa amin? Kasi dito na yung McDo eh, dito na sa kaliwa na to eh, so hindi ko alam kung saan banda. May McDo ba sa Alabang? I mean meron, pero dadaanan ko ba? So may Shell, pwede ako magkuha ng ano doon sa expressway. Pero yun guys, paiba lang. Ayun yung condo namin dati, doon na kami nagstay ng ilang taon sa Makati, yung kulik brown na yun. So dito talaga kami nagamit ko tong part na to ng Makati. Isip ko saan ako bibili ng pasalubong, isip ko McDo na lang, bili na lang ako ng McDo. Siguro sa Shell na lang, daan na lang ako doon. Paano ko dadalhin? Sa riding gear ko. Dapat lang hindi siya natatapon. Ano kaya pwede kong bilhin sa McDo na hindi natatapon? One piece chicken siguro? Mga ganun. Actually si Domamoto guys, dito lang din banda. Hindi ko sabihin yung pangalan ng lugar, pero dito lang, malapit lang siya dito. Kung kilala nyo syempre kilala nyo si Domamoto. Tropa natin yun eh. So ito na yung Uni Oil. 60 lang dito, 57. Sige, Uni Oil na lang tayo. Ang pinagagas ko lang dito sa motor ko guys, Uni Oil lang tsaka Petron. Wala nang iba. Actually tsaka Shell. Uni Oil, Petron, Shell. Hello po, full tank po 95. Okay. Okay pa. Okay na yan, apo. Para hindi matapon. Grabe yung kintab guys, oh. Tingnan nyo, oh. Grabe yung sparkle, oh. Akala mo, ano, universe eh. Akala mo space eh. Gulong okay pa naman. Hindi naman ako pupunta sa air and water. Grabe tunog dito. Ikaw ano yung daan dito? Eto dito lang di ba? Biglang hindi gawa yung daan dito eh. Nakatawa lang guys. Magkabay mo ko naman, ikaw ano yung daan dito? So biglang hindi. Pero di ba nag-ride tayo last time sa triple natin, first long ride natin sa Sitio Baag, Sitio Baag. So gusto ko lang kayo bigyan ng update sa na-experience ko na long ride sa Sitio Baag. At kumusta ba ang street triple sa long ride natin? Kasi gano'n ba tagal ang long ride natin na yun? So 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Tapos medyo malayo yung Sitio Baag, so mga 1 hour. So may 6 hours overall yung buong ride. From Muntinlupa, pabalik Clark, Tarlac, and back sa Muntinlupa. Okay naman siya. Actually, to be honest with you, wala akong na-experience na kahit na anong masakit pag-uwi, or di ako nangawit, or kahit na anong ganon. Wala, okay siya talaga lahat. Itong triple talaga na to, maganda siya pong ride. Actually, pagka simula, siguro nung first time ko nung inuwi ko sa casa itong triple, medyo, to be honest with you, medyo nangawit yung likod ko. Pero nung nasanay na ako, like ngayon, hindi siya nakakawit sa likod eh, kasi very relax siya. Like, yes, aggressive yung position niya para sa naked, para sa naked bike. Pero para sa position niya, komportable siya eh, kasi sabi di ba, mataas daw yung binti ko or nakayuko daw. Pero may experience di nakakawit yung ganun na, kasi I mean, hindi yung ganun, pero yung mismong position ng triple. So maganda siya pang long ride guys. Very approved to triple talaga na to. So I think this is one of the best overall bikes. Actually hindi lang naman ako nagsasabi. Quote Yami Noob na nung nireview niya yung 765 niya, and sinabi niya doon, triple one of the best overall bike. Kung magkakaroon ka ng like one bike to do it all, triple is one of your best options para gawin niyo. Kasi ito sa truck, sobrang ganda sa truck, sobrang solid nito. As in, ito ginagamit sa Moto2. There's a reason why the engine is being used sa Moto2. Yung frame niya agad sa Daytona, maganda yung yung suspension niya, etc. Bukod doon, yung ganitong touring, panalo kasi hindi nakangawit yung position niya. Actually, gusto ko pang position nito kaysa sa past bike ko, which is yung Dominar 400. Kasi dun sobrang relax ng position na yon. And yung hangin, kasi naked ang Dominar, diba? Yung hangin, grabing humampas sa'yo eh. Kaya feel ko sa akin, mas gusto ko pa tong triple, yung riding position. Pero kung may backride lang guys, akin personally, okay naman yung backride, lalo pag yung pupuntahan nyo is expressway, hindi masyadong ma-traffic, ganun.
Hindi masyado pahinto-hinto. Na-try na namin pumunta ng Batangas dito sa may bandang Lobo, Batangas. Try na rin namin pumunta ng syempre Tagaytay, puntahan lagi and within Metro Manila. Okay naman si OBR. Masaya siya dun sa, well, nangawit na siya ng konti pero bearable pa din. So para sa akin ito talaga yung best overall bike eh. Para sa if you have to own only one bike sa garage mo, isa to sa mga isasuggest ko. Ito talaga para sa akin. Yun ang update ko dun sa long ride. Okay ba siya pang long ride? Yes. Okay na okay 100%. Sobrang ganda. This motorcycle has very sharp handling. So, if you check kung idiliko kung ganun, oh, very sharp siya eh. Responsive yung handling niya eh. May mga motor kasi na hindi responsive yung handling. Ito na pagdiliko ko. Oh, diba? Ito pa. Oh, diba? Very sharp yung handling, very responsive. I guess is sa suspension yun ng triple at saka sa pinakamahalaga na hindi pinapansin ng mga tao is yung frame. Yung frame kasi nito galing sa sports bike Daytona 675, one of the most legendary sports bike out there. Favorite ng madaming tao sa ibang bansa. Sa Pilipinas hindi gaano, wala ka na akong nakikita ng Daytona dito. Pero sa ibang bansa hanggang ngayon ginagamit pa rin na track bike yun, kahit na phase out na siya. Next vlog guys, i-discuss natin kung bakit pinili ko tong 3-cylinder engine, ganitong presyo versus sa other 4-cylinder engines na counterpart na competitor niya pero mas mura. And di-discuss ko dun bakit gusto ko yung 3-cylinder sa 4-cylinder. Kasi personally guys, hindi nyo alam, fan talaga ako ng 3-cylinder engine. Hindi ako fan masyado ng 4-cylinder. I mean, I appreciate the engine pero I'm not a fan of it. And di-discuss ko sa next vlog ko bakit ganun guys. So abang-along na tayo guys. Weekly nag-release tayo ng vlog. Ang tao wala bang drive-thru dito in Jollibee? Yung drive-thru sa likod. Ang galing naman ng drive-thru nila, dalawa. Hello po sir, dalawang one piece chicken joy, yung a la carte lang. At saka may bucket of fries ba kayo? Ayun lang. Tara yung sinasabi ko guys. Oh grabe, glitters. Ang ganda oh, diba? Kaya I like the Triumph Silver eh. Pag sinabing Triumph Silver, tingnan nyo oh. Diba ang ganda? Hindi siya normal na silver. Mayroon siya mga parang glitters. Sure, thank you. Okay. Ngayon burger, lagyan natin sa pipisata. Ay, nako. Kaya guys, ako pag minsan pa nag-ride ako, nagdadala akong backpack eh. Ang init. Ayan, so ginagawa ko, kita niya sa salamin. Pinapasok ko siya sa ano ko. Tapos itong the rest. Yun. O, diba? Tignan nyo. Parang mataba. Ayos. Okay, let's go. Ang init ng tiyan ko. Puro Jollibee chicken dyan yung tiyan ko guys. Sarap. Sarado naman yung zipper. Ang problema lang pala, in order ko may chicken joy, may gravy yata to. Sana hindi matapon yung gravy. Tawa parang ako sarili ko. Lagyan ko ng gravy yung ano, ay regular at sa jacket ko. Ganito ako talaga ginagawa ko guys, kahit na naka-hoodie ako. Regular sa loob. Kaya maganda, may inner ka na damit. Pero sinasabi ko kanina guys, kaya ako okay lang sa akin yung ganito mga ride kahit medyo magastos. Kasi this is the reason why I work hard sa ano, diba? Pagka may pasok, if hindi man lang ako makapag-enjoy sa, diba, sa ride ng weekend, mas nakakawalang gana sa weekday pag may pasok. Pero syempre, passion ko kasi ito pagbibig bike talaga, sa totoo lang eh. Hindi ito sa akin parang hobby, para sa akin passion ko to eh. Ayun guys, ganito lang muna yung vlog natin. Papauwi naman na tayo. Ito na yung village natin. Umabot kayo hanggang dito and tinapos itong vlog guys. Sobrang thank you, sobrang salamat. I really appreciate the support. And kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, subscribe kayo. Kasi kung makikita nyo sa ano natin, sa chart natin, dyan sa analytics natin, itong subscribe versus non-subscribe natin, but madami nanonood sa atin pero not subscribe. So guys, if you like our videos, please subscribe. Libre lang naman. If you don't like my content, then you feel free to unsubscribe. So try nyo muna, parang better naman trial period. Anyways guys, maraming salamat. If
gusto nyo pang panoorin yung iba kong mga vlogs or yung vlogs sa si Chubaag dahil diniscuss natin kanina yung long ride, please click on this next video to watch that vlog. And kung magstay kayo dito, pili ko mag-enjoy din kayo dun. And ayun guys, napakasalamat talaga sa suporta. Ganito na lang muna. Motolon out.